Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Baker's, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Baker's worth it every time. Baker's, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Isang magandang gabi na naman po sa panibagong episode Magandang gabi. Katarantaduan Podcast. With your boy, Kurt, and with your boy, Erwin. Ano man pag-uusapan natin ngayon? Ito kasi, sige. Napanood ko to. Sinasabi si Gar eh. May napanood ako sa TikTok si Mr. Omad eh. Omad? Ano ba yung Omad? 1 meal a day daw eh. Or 1 meal and drugs. 1 meal. Oh, guys, so merong guys sa TikTok kasi. Pinopromote niya yung diet niya, 1 meal a day lang. So kumakain siya ng parang ground beef tas 6 na itlog. My first and last meal of the day. Meron ako ditong ground beef tsaka 6 na itlog. Guys, yung nutrition ay totoong napakasimple. Huwag niyong hayaan bentahan nila kayo ng mga sugar shit. Nagsisinungaling sila sa inyo. Kumain lamang ng mga simpleng pagkain. Tuwing gabi lang, which is like... So yun lang yung meal niya? Isa lang, like sa gabi lagi? So sobrang layo sa diet natin mga Pinoy na, 3 times a day tayo nagkakanin. Ano daw ang goal ni Mr. Omad? Bakit yun ang diet? Hindi ko nga alam siguro to lose weight? Ano ba? Kasi parang more of keto din eh. Ano ba siya? Tag dito, base doon sa napanood. Parang payat ba siya? Payat siya, bro. So nag-umad pa siya. 1 meal a day ba naman eh? Talagang mamamayat ka, di ba? Ano sabi sa mga comments? Sabi, try mo omay. 1 meal a year? 1 meal a year. Grabe, pero pumayat talaga siya. Pero madami rin siyang basher eh. Siguro kasi para sa akin ito yung take ko doon. Para kung nag-work naman sa'yo yung diet, di ba? Oo. Tsaka totoo naman. Ibig sabihin guys, sa ating mga Pilipino, nagtataka pa ba kayo? Bakit ang dami sa atin yung may high blood, may cholesterol? Ako, may cholesterol ako. Ay, na-proud ka ba? Shoutout sa mga ka-maintenance natin dyan. Sa dami na ipamamana sa akin ng lola, cholesterol pa. Pero eto hindi ako naniniwala dyan sa Hindi ako naniniwala dyan sa sinasabi ng mga Pilipino na nasa dugo. Kumbaga, nasa genes. O ikaw na bilang nurse. Sa tingin mo ba, totoo yung sinasabi ng mga Pilipino na kapag meron kang diabetes, high blood, hypertension, namana daw. Nasa dugo daw. Nasa lahi. Yan. Yung mga perfect na linyahan ng mga Pilipino yan. Siguro. Kasi sabi sa school naman din talaga. So nasa dugo talaga? Nasa genes. Kaya parang ang nangyayari, pag malala pa yung diet mo, parang nagkakaroon ka ng ganun sakit. Pero ibig ko sabihin ito yung isa sa mga tanong ko, yung sa diabetes ba talagang posibleng, kasi di ba pag sa kasi dalawa yung diabetes, pwedeng type 1, pwedeng type 2. Yung type 1 yata, yung parang pag may problema ka sa pancreas, kumbaga walang insulin yung katawan mo. Yun yung type 2, more of lifestyle. O yung type 1 ba? O parehas sila. Yung type 1 parang pinanganak ka talaga na ganun. May diabetes ka. Yung type 2 is like talaga kasi hindi na-develop na lang. Parang yung type 2 ayun yung parang yung lifestyle mo. So kain ka ng kain tapos pag syempre kain ka ng kain, especially diet natin rice, di ba? Oo. So rice nagiging sugar. Kaka-chicken inasal nyo yun. So pag tataas insulin mo, edi pinapababa yung sugar. So, ang mangyari, magugutom ka na naman, kakain ka uli. Yeah. Parang ganun yun. So, posible na, kasi ang natatawa ko palagi, especially yung sa diabetes na yan, kasi lagi yan nasa usapan sa pamilya namin yan nasa lahi natin yung diabetes. Pero sabi ko sa isip ko, dalawa lang ang type ng diabetes, isang inborn, tsaka isang by lifestyle. Oo. Kung talagang, kung nasa lahi namin, lahat kami, pinanganak na meron na.
Ano ibig sabihin? So may point ka dyan. Yun yung logic ko na parang kung talaga tong diabetes na to, talagang nasa lahi. Hindi sana mula sa kilaluluhan pa lang, meron na hanggang sa bawat isang pinanganak. Kumbaga at risk ka na magkaroon. Kumbaga parang ganun. Pero nasa sayo pa din kung ipe-prevent mo, di ba? Kasi feeling ko parang yun na nga nasa ano lang yun Kung nag-uomad kami lahat, hindi naman Hindi kasi sa tingin ko kaya siya niro-roast ng mga Pinoy kasi hindi naman kasi common sa sa Pilipinas. Sa Pilipino yung keto diet. Kasi sa atin yung dapat 3 meals a day. Oo. Pero kasi ibig ko sabihin may kaakibat din kasing ibig sabihin hindi masamang mag 3 meals a day ka, pero yung kain mo in moderation. Oo, totoo. Ang hirap din kasi kung halimbawa na lang na isipin mo pare, kaldereta, lahat ng masebo, lahat ng kasi tayong mga Pilipino hindi tayo kumakain ng walang kanin. Oo, lahat. Kaya yung mga puti dito, gulat na gulat sila na, di ba gulat na hindi pa nila sinisison yung kumbaga sa manok nila talagang tayo yung malasa talaga tayong Ajinomoto, magic sarap, yung betchin, hindi lang actually, pati salak nga talaga yung betchin. Di ba? Hindi lang sa pagkain ginagamit ng betchin ng mga Pilipino. Pati salak. Pag tipo mo yung babae niya, bebetchinin mo. Pag gusto mo. Pero yun nga, ibig sabihin, okay to yung ibig sabihin, shoutout kay Mr. Omad. Kasi, yung pinagtatawanan man siya sa TikTok, pero maganda yung kung titignan nyo yung nutritional side nung ginagawa niya, totoo yun. Kasi sinubukan ko yun Yung Omad, sinubukan ko yun nung COVID. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin, or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Nabaliw ako. Tinry mo talaga? Tinry ko talaga. Parang tapos, Ramadan Napakahirap kasi. Isipin mo gagawin mo lahat ng activities mo for the whole day. Tapos, sabi mo nang ma-workout ka, may exercise ka, physically active ka. Ang hirap niyang gawin kasi kakain ka lang ng isang beses sa isang araw, which is let's just say kung ang rotation mo is 8 o'clock p.m., 7 p.m. Talagang parang patay gutom kumain. Talagang kain. Pero kasi ibig ko sabihin, ang hirap niya kasi hindi mo masusustain yung physical activities na ginagawa. Kung talagang merong masasacrifice. Kaya ganun. Pero yung yung benepisyo naman niya sa katawan mo, iba. Alam mo yun, di ba? Ano bang sa perspective ng nursing, di ba? Pag pine-prescribe niyo ba yun? Yung fasted na mag-fasting, ganyan. Prolong na fasting. Hindi mo kami nagpe-prescribe Doktor na nagpe-prescribe. Parang on a medical perspective. Yung fasting? Oo. Hindi naman. Parang more of like, siguro, bibigyan mo ng education yung pasyente na baguhin niya yung lifestyle niya. Pero hindi mo sinasabi na... Kasi di ba yung diet dito sa Canada, usually, di ba? Pop. Sugary diet. Tapos, mga burger. Processed food. Dito yung marami. Yung bibili mo na lang na i-microwave mo. Lahat. Yung mga frozen na di ba? Ang daming preservatives. Di ba? Yung malalasang pagkain. Malalasang pagkain. Yun nga, sabi ko, kasi sa OMAD, kung na-try ko yan, siguro na-try ko lang siya mga 1 month. Kasi yung ginagawa niyang OMAD, keto din Puro fatty yung... kasi di ba ang parang fuel ng katawan, asukal. Oo. So diba, sugar. So yung carbs, di ba, nagiging sugar. So pag yung kinakain mo, puro fat, syempre wala mahanap na sugar yung yung katawan mo. So ang bine-burn ng katawan mo, fats. Hindi pa masama sa katawan. Kaya siya namamayat. Hindi ba masama sobrang fat sa katawan din? Masama syempre. Kasi parang at risk ka sa high cholesterol nga, di ba? Yun yung naisip ko. So hindi nag-work din para sa lahat. Yung di ba? Lalo na pag may high cholesterol ka, ba't ka magkikito, di ba? Siyempre, 6 na itlog. Imagine mo kung gaano kataas yung cholesterol nun, di ba? Di 8 na kasi meron pa siyang 2. 1 meal a year. Di ba? Pero kasi ibig sabihin, ang hirap na. Para saan hindi doable yun na panghabang buhay na diet parang hindi rin healthy yun Pang content lang. Pang content siguro. Pero sobrang payat niya To the point na parang sabi ng mga tao, mukha daw siyang addict
Diba? Kasi gano'n naman yung mga Pinoy. Pag, alam mo yung namayat ka, uy, it's either sasabihin sa'yo nagkasakit ka o nag-a-addict ka eh. Diba? Dalawa lang yan. Dalawa lang yan eh. Hindi sa atin sa Pilipinas, yung stereotype na kapag malnourished ka, wala ka pang kain. Dalawa lang eh. Dalawa lang. Very judgmental tayo eh. Kaya maigi nga yan. Sa mga, sa mga Pinoy dyan na nahihirapan siguro mag-diet. Hindi naman kami dietitian na. Pero ibig ko sabihin, try nyo yan. Yan yung parang, isa sa mga parang try nyo. Trip lang. Kumbaga, gusto nyo i-challenge yung sarili. Ang ginawa kong diet no na fasting siguro. Fasting ng ilang oras? Siguro 12 hours lang. Tagal yun. 12 hours? Yung iba nga, ilang hours yung ginagawa. Ako 16. 16 hours, di ba? Oh. Pero masarap siya sa katawan. Nag-a-adjust din yung katawan mo eh. Yung baga, ang napansin ko sa fasting, sa una mahirap kasi may withdrawals ka eh. Yeah. Lalo na kung sanay kang kumakain ka ng agahan, lunch, and then dinner. Ano yung mga nakita mo na flow sa fasting? Sa tingin mo? Flow? Ewan ko. Parang ako wala eh. Ako siguro, nung nagpa-fasting ako nung COVID pa. Nag-loss ako ng 20 pounds by the way. So, parang, kaso ang nangyayari, parang nag-overeat ako eh. Kapag kakain ka na? Pagkakain na ako. Parang kinakain ko lang kung anong... Whatever, yeah. Kasi gutom na gutom Kasi gutom na gutom ka eh. Parang... Ganun siguro, na. I think, siguro yun nga, maaring flow yun. Unless siguro masana yung... Kumbaga, parang ititrain mo din yung katawan mo to eat yung tamang pagkain eh. Pero ngayon, ang ginagawa ko na lang, parang kumakain ako like 3 times a day. Pero maliit lang na portion. I think that's almost the same thing, yeah. O kaya, like, for example, yung calorie deficit. Yeah. Diba? Alam mo na, kunyari, matangkad ako. Siguro, kailangan kong calories, mga 3,000. Calories, yung maintenance mo. Oo. Para ma-maintain ko yung weight ko. Para kunyari, 3,000 calories. Yeah. So, para pumayat ako, diba? Syempre, kakain ako ng less. Mas mababa. Less 500. Imbis na, kunyari, may chocolate bar. Yeah. Ilang calories na yun? Parang... 5,000. Like, kinakain ko kung anong gusto ko. Kasi, alam ko naman na nasa quota ako eh. Oo, yeah. Diba? Kumbaga, I think siguro... macros ba? Yung mga macros. Yeah, kasi I think yung iba kasi, di ko alam, masyado na kasing technical yung pag sinabi mo yung sa mga bodybuilder. Yung diet kasi nila iba. Kasi parang pagka nagba-bodybuilding ka, doon mo na itatrack mo yung tinatawag nga nilang macro, meaning macronutrients. Yun yung carbs, fats, and proteins. Yeah. Tapos, doon yun, bibilangin mo yung certain serving and everything. Pero, on a scale, parang kung titignan nyo yung mga bodybuilder, parang ang ganda ng katawan nila. Pero sa totoo lang, hindi healthy yun. Kasi sa katawan mo, dapat parang may certain, sa tangkad mo, may certain weight na dapat nandun ka lang. Tsaka depende sa sa goals mo eh. Oo, yeah. Kung goal mo talaga na kunyari, bulking. Paliwanag mo. Pag bulking naman, di ko... Hindi like yung parang kakain ka lang ng kakain, di ba? Yeah. Pero actually, meron tinatawag na yung may tamang way ng pagbabulk. Meron ding tinatawag na dirty bulking. Yeah. Yung mga nakilala kong gumagawa nun, puro fast food lang. Fast food lang sila ng fast food. Pero hindi ko alam kung effective din ba yun or depende sa body type eh. Kasi yung isang tropa na payatin siya, kahit anong kainin niya eh. Maganda pa rin tignan yung katawan niya na despite na... Nagkakalaman eh. Oo. Kasi doon mo nga kino-combine yung weight training eh. Tsaka, yung weight training. Kaya yun, pero masyado na kami naging technical ni Kurt dito. Hindi na to, katarantado. Hindi na. Pero anyway, yun nga, parang, I guess yun yung isang bagay na siguro pwede nating matutunan kay Omad. Parang, ginagawa mo, kinaklown siya, ginagawa siyang katatawanan. Pero kung titignan nyo on a positive side, yung sinasabi niya, marami kayong matututunan. Nag-work naman din sa kanya. Totoo yun. Yeah. Ibig sabihin, hindi ko naman pinagtatawanan, sinasabi siya mukhang addict. Sabi mga sugary shit. Sugary shit. Totoo yun. Niwala kayo. Pero grabe din yung asin niya eh. Generous amount of salt. Generous amount of salt. Sakit naman sa kidney, ano ba yun? Kidney stones. Kidney stones. Yan ang mandadali. Puro alat. Kidney stone tsaka UTI. UTI. Yun ang dadali naman sa kanya. Pero ibig sabihin, I think yun yung isang bagay na siguro flow sa diet ng mga Pinoy. Is yung masyado tayong mahilig sa mga malalasang pagkain. Tsaka matatamis, pre. Matamis. Yan nga. Kasi may sinabi ka sa akin nun eh. Yung parang, yung combination ng disaster, yung sobrang dami mong kinakain matatamis, tsaka maalat. So,
lalapot yung dugo mo ba? May sinasabi kang ganun. Yung, syempre, pagkakain ka ng matatamis, yung, syempre, lalapot yung dugo mo. So, imagine mo yung malapot na dugo, dumadaloy sa ugat mo. Syempre, nagagasgas yung ugat mo. Yeah, parang at risk ka sa mga, kunyari, hindi man aneurysm. Puch. Diba? Kaya tigilan nyo na yung kakabubble tea nyo. Tapos yung combination nga na parang disaster, mahilig ka sa matatabang pagkain, magbabarado. So, tayo na, barado na yung ugat mo, malakit pa yung dugo mo. Puta, it's either heart attack, stroke. Puta, na kidney, CK. Kasi, very common sa, bata pa. Sa Pinas, yung mga nagda-dialysis. May kaklase nga ako, recently namatay siya Like sa CKD. Kasing edad ko lang nagda-dialysis na. Kidney ang nadali sa kanya. Syempre patay na yung kidney niya. So nagda-dialysis siya. Ang mahal sa Pinas nun. Magkano ang per session nun? Di ba parang every week kailangan mo pumunta sa Depende sa kung gaano kalala. Kasi yung kidney ay yung nagfi-filter ng Ano ba yun? Like tawag dito, pagka sobrang kinakain mo, matatamis. Matatamis. Tapos pag hindi ka rin uminom ng tubig. Kasi di ba yung asin namumuo yun. Yeah. So, tapos pwedeng, pag hindi siya na-filter out, pwede magbarado. God. So yung mga organs natin, kailangan nadadaloyan ng dugo yan. Di ba? Tapos hahaluan nyo pa ng alak. So once na walang dumaloy na dugo dyan, parang mamamatay yung organ mo. Grabe pala. Kaya guys. Anyways, hindi ako doktor Parang ngayon lang yung alam ko. Wag niyo i-take yung advice. Dito guys, konduktor lang. Puta kayo na, konduktor. Konduktor lang. Pero ibig sabihin, on a general scope of things, di ba? Parang I think yun din yung buti kahit pa paano habang bata pa kami ni Kurt, na na-realize namin na, hindi naman kami sobrang bata. Pero sa edad na to, na-realize na namin yung side effects nung the way tayong kumakain. Like, kasi isipin nyo araw-araw natin ginagawa sa katawan natin yan Tapos, babaguhin mo lang kapag nakaramdam ka na, which is like, dekada yun Like yun kumbaga hindi ka naman naabot dun sa part na sobrang lala na nung nararamdaman mo. Kung hindi ka nagsimula ng years. Lalo na pag nakatira ka dito sa malamig na lugar. Siyempre, paano yung exercise mo lalo? Kaya like pag winter, nakakatamad lumabas. Kasi sa amin talaga dito, parang Gano'n ba katagal ang winter, Gar? Parang dito sa amin, parang 6 months. So imagine niyo, minsan nga almost 6 to 7 months. Kapag medyo worse yung winter, 8 months. So imagine niyo, yung winter kasi sa amin hindi biro, mga -30, -40. Pag talagang malamig, hindi ka makakalabas. So, hindi ka papawisan. Anong gagawin mo? Ang dulas pa. Di ba? So, ibig sabihin, parang ang best way mo na lang talagang i-manage yun is sa pagkain mo. Pagkain, sa pagkain. Kumbaga, ibig sabihin, like, hindi masamang i-treat mo yung sarili mo here and there. Tapos, syempre, talagang, nandito ka naman talaga para ibig sabihin, minsan ka lang mabubuhay. Pero ibig sabihin, kumbaga, everything that you do in moderation will be okay. Minsan lang naman din. Totoo naman yun. Huwag mong i-deprive yung sarili mo sa mga... Gano'n kadalas ang minsan. Totoo. Huwag niyong gagamitin tong phrase na minsan lang ako maging 20 years old. Pag ginamit niyo yan, sigurado ako. Parang tayo lang last week Kaka-bubble tea lang, bubble tea na naman. Kaka-bubble tea lang. Pero yun nga yung maganda yun na napag-usapan to kasi isa to sa mga topics I think na... Katarantaduhan diet episode. Katarantaduhan diet. Ito yung isang mga topic na hindi natin napag-uusapan sa household. Ibig sabihin, walang masama na masarap yung ulam natin, di ba? Pero lagi nyo lang din isipin, pag nasanay kayo dyan, para ka ding parang bisyo na rin yan. Di ba? Ibig sabihin, ito yung bisyong hindi mo nakikitang masama sa una. Pero kailangan mo siyang gawin ng ibig sabihin, taon din. Tapos mahihirapan kang baliin yung kapag, di ba? Like when it's too late. Diba? Totoo yan. Ibig sabihin, parang siguro itong video na to, awareness na lang. Totoo Kaya yan. magpasalamat tayo kay Omad. Never know. Maging Omad yun. Pucha. 1 million a year. 1 million a year. 1 million drugs daw. Pero hindi ko kaya yun Yung 1 million a day? Para nagra-Ramadan nun Kasi di ba sa Ramadan, wala kang kinakain. Pag bumaksak lang yung araw, di ba? Oo. Pero I think naman siya, base sa experience ko, doable siya pero marami kang i-adjust sa ginagawa mo. Kasi kung halimbawa ikaw, di ba, nag-weightlifting ka or whatever na exercise, marami doon mako-compromise talaga yung strength mo. So talagang alam mo yung lalamya-lamya ka. Kasi nga wala kang lakas Totoo yan. Yeah. Tapos may time doon talagang kaya payat na payat siya kasi keto din siya So wala siyang fats. Ewan ko kung nag-gym siya.
Habang nag-gym yung tsura. Puta. Kasi, pag ganun, kailangan mo ding magbuhat kasi para ma-maintain mo yung muscle mo eh. Oo, totoo yun. Diba? Pero kasi nga, ang hirap na nun. Ang hirap nung pag wala kang lakas eh. Pag wala kang kinain. Oo, yun yung ano. Tsaka hindi doable din pag very physical yung trabaho mo eh. Oo, hindi. Diba? Oo. Isipin mo pa, lalo pa yung... Paano construction worker ka? Di ba? Tapos, bilad ka sa araw. mad ka. Oo. Di ba? Mad ka talaga nung galit Puta, ka na. diretso emergency ka nun. Di ba? Diretso ka na sa pusinaryo nun. Grabe yun. Pero imagine mo nga yun eh, di ba? Kasi, kung i-imaginein mo, parang... ano? Parang ano yun eh, parang life-threatening eh. Pagka yung ibig sabihin, di ba? Parang sobrang physical ng work mo. Tapos, ganun pa yung kakainin mo lang. Parang iniisip ko pa lang na let's say kailangan kong Hindi para sa lahat. Hindi para sa lahat. Tsaka isipin mo maghahalo ka ng semento mamaya, wala kang kain. Oo, totoo. Hindi naman lahat kayang bumili ng... Para sa'yo, ano pinaka best na diet na ginawa mo? I think ito sa experience ko, fasting talaga. Kasi ako, nasanay na ako eh. Siguro ginagawa ko to since 2020 pa. Nagano ka ba? Black coffee? Yun na, simula nung nag-fasting ako, which is, hindi na ako nagbe-breakfast. Ang pinaka-breakfast ko na is like, kasi pag breakfast, ibig sabihin naman ng breakfast, hindi yan associated sa umaga. Meaning lang, kailan mo binibreak yung fast mo, kaya breakfast. So, binibreak ko yung fasting ko, lunchtime na, which is 1 o'clock. Tapos minsan, natatapos akong kumain ng dinner, around 7 p.m. So, from that time point on, 7 to 7 is 12 plus 6, 18 hours. So, in between 16 to 18 hours. Pero yung between naman ng 1 o'clock hanggang 7, kumakain ako ng something in between. Minsan, kakain ako ng heavy meal sa 1 p.m. during yung break ng fast. Tapos, mga snacks and then yung last ko, which is dinner. Pero, yung pagkain ko kasi parang I try to make sure na meron siyang enough protein. Oh yeah. Tapos, regular na ulam sa bahay. Tapos kinokontrol ko lang yung kanin ko kasi nga ayokong masanay na masyadong sugary yung, kasi nga di ba nagiging sugar yun. Yung carbs, kanin. Yeah. And yun nga, parang sabi ko, gusto ko lang ma-maintain na ganun lagi. Kasi para safe lang. Para on the safe side. Tapos napansin ko naman na, alam mo yung parang yung cravings ko less. Yun yung isa sa pinaka gusto ko. Kasi parang, let's say magbabubble tea ako today. Parang yung next na bubble tea ko parang in a month or 2. Tsaka napapractice mo yung discipline mo talaga. Totoo yun. Tapos parang ang sarap ng meal mo eh. Oo. Kumbaga delay gratification eh. Yeah, parang kasi tagal mong di kumain. Nililook forward mo siya. Tapos parang masasanay ka na. Parang ako, nasanay na ako na na lang. Parang let's say gigising ako ng umaga. Parang magko-coffee lang ako, black coffee. Kasi nga, black coffee para lang din hindi masira yung fasting mo. Tapos natutunan ko ng mahalin yung black coffee kasi dati hindi mo mapapainom ng black coffee kasi nga pakla. Diba? Pait, yeah. Pait. Pero masarap na siya. Ngayong sanay na ako. Tapos yung mood... Parang acquired taste na. Oo. Tapos yung mood ko, lagi akong masaya. Yun napansin ko. Hindi ko alam kung tulig lang ako. Baka nag-ooman ka na. 1 million drugs. 1 million drugs eh. Pero yun yung napansin ko. Like parang uplifted lagi yung yung spirits ko. Tapos parang energetic ako. Nagsusupplements ka ba? Yung kunyari, fish oil. Fish oil tapos multivitamins yan. Ashwagandha. Ashwagandha. Yung nag-try ako nun. Ewan ko kung narinig nyo na yung ashwagandha. Di ba parang testosterone booster or stress? Parang makontrol mo yung stress level mo. Yeah. Yung parang sinasabi nila, di ba pag, bang hormone yung cortisol? Pag stress ka yung tumataas yung cortisol mo. Which is parang pag mataas yun, parang at risk ka sa mga kung ano nung sakit. Napansin niyo ba guys, si Kurt nyo, malapit na maging Black Panther yun. sobrang kalmando. Ashwagandha. Pero hindi na ako nagtitake din. Fish oil na lang din ako. Pero nag-ano ka pa, like yung mga ilang fish oil lang? Fish oil lang. Tapos, dati, Titan gel. Joke lang. Ano ba? Wala na. Dati hindi na rin ako masyado nagpo-protein ngayon eh. Dati yung parang na-obsess ako na, dati, di ba, 190 pounds ako. Parang kailangan ko ng 190 grams ng protein. Ganun ako dati. Yeah. Like, to the point na po na worth it ba to? Kasi ang mahal eh. Ang mahal eh, di ba? Hindi kasi yun, yung ganung klase ng diet, yun yung sinasabi ko kanina, going back. Nung COVID yun eh. Sa bodybuilder. Kaya bakit bodybuilder? Kasi parang ito, base sa research ng mga bodybuilder na, kung kayo, sa mga nanonood or nakikinig dyan na gusto mag-bodybuilding, ang parang best approach para ma-maintain nyo or para mag-grow nyo yung muscle nyo is
1 gram of protein per body pound. Yeah, so, per body pound. Kung let's say, for the sake of this conversation, 150 pounds kayo, yung kailangan yung protein is 150 grams din. Parang ganon. So, yun yung sinasabi ni Kurt na since 190 pounds siya, gusto niya kailangan niya ng 190 grams of protein. Yun yung optimal na numbers para ma-maintain mo or pag magba-bodybuilding ka. Pero sa totoo lang, hindi siya manageable. Ang hirap kumain ng ganung karaming protein sa isang araw. Totoo. Kaya yung ibang bodybuilder, parang ini-split nila yung meals nila in 7 meals. Pero yun, small portions, pero lahat ng protein distributed doon sa meals. Tsaka, pag magre-relay ka sa sa whey protein, isang scoop, di ba? Pagpalagay, 30 grams. Tapos, yung iba nagdo-double scoop, 60 grams. Pero yung epekto naman, yari naman yung kidney mo dun. Kasi diba supplement. Parang laging may mga may mga downside Kaya may nagsasabi din nun sa akin na parang ang best approach is kukunin mo yung steroids ba? Guys, hindi nyo narinig dito yan. Yan ang iiwasan nyo. Pero anyway, wala kaming hate sa mga nag-i-steroids. Kung gusto nyo yan, that's your choice. But anyway, may nagsasabi sa akin na kung kaya mong kunin yung macros mo, which is like yung protein, carbs, and fats, sa whole foods, kunin mo siya doon. Kesa yung mga, there's nothing wrong with whey protein kasi ako gumagamit. Secret gumagamit siya nun. Kasi instant yun, madali. Pero kung kaya mong kunin sa whole foods like say fish, chicken, yung beef, mas okay siya kasi mayaman ka nun. Kasi kaya hindi mahal yung diet na gano'n. Hindi mahirap na siyang gawin, mabigat pa siya sa pusa. Totoo yan. At saka kung yun lang din yung kakainin mo lagi, maniwala kayo sa akin, magsasawa kayo. Tsaka hindi ka naman magko-compete Parang gusto mo lang naman maging healthy, di ba? Parang kung healthy lang, ibig ko sabihin, parang you can eat whatever you want, just eat it in moderation. Tapos kumain kayo ng gulay, yun. Yeah. Yun lang. Tsaka eat your greens, bro. Eat your greens. Tsaka damihan nyo yung tubig. Yan. Yes, yeah. 3 litro ba? Lunod. 3 litro a day. 3 litro ba? Alam ko, depende sa body weight yun eh. Depende ba sa body weight? Pero recommended, alam ko 3 litro eh. Pero yung isa pa yun, guys. Pag mahilig kayo uminom ng tubig, gaganda yung glow ng skin nyo. Kasi yan yung isa sa pinaka... ma-hydrate yung Oo, yeah. Yun lang. Yun yung masasabi ko na parang pagka may nagtatanong sa akin na ba't parang parang maganda raw yung skin ko. Sinasabi ko lang, mahilig ako uminom ng tubig. Wala man ako skincare eh. Hindi nga ako naghihilamos pagka tubig lang eh. Wala skincare. Maniwala siya, tubig lang ako pala. Hindi ka ba nagana yung brilliant skin? Di na kailangan ng brilliant skin, magpogi ka. Parang may nangyari sa'yo, parang bagong varnish eh. Glass skincare. Korean glass skin ba? Wala po ang hate sa mga nagbi-brilliant skin. Shoutout kay Paano na? Shoutout kay paring kay Austin. Si Glenda. Yung may-ari. Shoutout kay Austin. Kung nanonood ka man. Diyan ka na lang. Joke lang. Kung gusto mong bumalik dito, Austin, bukas ang pinto. Alam mo yan. Yun. Tapos. Kaya yun, damihan yung inom ng tubig. Marami rin kayong sakit na may iwasan dyan. Sabi nga ni Doc Willie Ong. Doc Willie Ong, sabi niya, pag masakit ang ulo, uminom ng tubig. Pag may migraine, uminom. Sino ba yun? Sikat yun eh. Si Doc Willie Ong. Laging may TV show nga tayo tuwing umaga. Wawawin? Hindi. Talagang siya. Willie Rebellion. Iba na yun. Iba. Si Doc Willie Ong, legit talaga siyang doktor. Kaya yun. Napasaba kami ni Kurt sa diet Grabe, para tayong professional Si 1 meal a day. Tsaka wala kaming wala kaming certificate. Wala kaming certificate. Kung gusto nyo maniwala kayo. Kaya kawawa yung mga hindi tinapos ng episode na to. Yari kayo. Putang. Mayayari. Katarantaduhan podcast nagbigay ng diet advice. Nag-prescribe. Yun, guys. Ganyan talaga mga tarantado. Yung podcast mo katarantaduhan. Pero alam niyo naman kami ni Kurt. Hindi lang katarantaduhan, pang sports pa. May matututunan kayo. Tsaka yung sa amin, lang naman yan. Face eh. May face kami na nagsimula kami na, alam niyo yun, tapos kung ano man yung parang natutunan namin, tsaka mga pwedeng issue. Binabahagi namin sa inyo. Tsaka si Kurt, nurse na yan. Manikikinig kayo sa nurse. Nagpe-prescribe yan. Sabi nga, kaya nga maghalo ng droga niyan eh. Walang ya.
Alam niyo yung Breaking Bad? Favorite niya yun. Puta, ang gago, baka ulihin tayo dito. Kaya siya nag-nurse. Baka malaman nila ako yung source. Nag-uuwi yan ng droga. Shoutout kay Omad. Hindi dahil kay Omad, hindi namin gagawin tong episode na to. 1 million drugs na. 1 million drugs ba naman eh. Wag kayong, Huwag kayong magdodroga. Bola muna. Droga muna bago bola. Ay, hindi pala. Bola muna bago droga. Ay, may pinatatamaan ka na naman. Hindi pala, basketball lang. Basketball lang tayo. Walang halong paano ba guys? Ika-cup up na namin to. Baka naumay na kayo. Ay no. Alam ko na sunduin si Jules. Alas 11 na. Paano ba? Tigilan nyo kakasamgyup nyo. Hanggang sa muli. It's your boy. Erwin, and it's your boy. Kurt. Peace.